Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkakala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ang pangaral ng ating channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay July 14, 2025. Ganap na po alas 4:23 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng mga ating viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat po na nagpas ang kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood ng pakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito po sa Facebook Live. Lunes hanggang Sabado po yan, mga kapatid. Isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loob po ni Abay Hawa na magbukas yan ang pangunawa sa lahat po na aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Ang ating pupaksan sa hapon pong ito ay doon sa sulat ni Santiago. At ito'y nakalagay doon sa Santiago 1:22. Sabi niya, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Minsan pa natin purihin at pasalamatan si Abay Hawa sa pagkakataon na ibinahagi sa atin yung buhay na nasa atin pa sa mga oras at sandali pong ito. At hindi naman kaila sa bawat isa atin na sa bawat segundo, minuto na nangyayari o ay merong nawawala o namamatay sa mundo ito. At siyempre, dapat natin ipagpasalamat na hindi pa tayo kabilang doon sa mga kinuha na ni Abay Hawa. Meron pang pagkakataon doon sa mga makasalanan, binibigyan pa ng pagkakataon na magsisi, talikdan ang kanilang makasalanan. At doon man po sa mga kapatid na nasa kulungan, ito pa po yung ating pagkakataon. Nakaligtas na po tayo sa tinatawag na kasalanan at ipagpapatuloy na lang natin yung ating gagawin o mabuting gawain. So, dapat natin ipagpasalamat yun. So, binibigyan pa tayo ni Abay Hawa doon sa mga kapatid na nasa kapulungan na gawin yung ipinagagawa sa atin ni Abay Hawa. Meron ba ipinagagawa sa atin si Abay Hawa? Meron, no? Huwag kong, kasi kung sa physical, meron talagang mga tamad, sa panglamang aspeto, sa spiritual meron din. Ibig sabihin, meron bang katamaran sa spiritual? Ano ho yun? Yung mga nagpapabaya doon sa kanilang mga tungkulin. So, dapat hindi. Dapat may sigasig na ginagampanan natin yung ating tungkulin. Na isipin nilang natin na bilyon-bilyon ng tao pagkatapos tayo yung tinawag at binigyan ng pagkakataon para doon sa buhay na walang hanggan. Kasi maraming tao wala nun. Diba? Maraming tao hindi yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun lamang, isipin lang natin na binigyan niya tayo ng pagkakataon na makakasama niya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana yung sigasig natin sa pananampalataya dapat may sigasig, Hindi katulad nung tayo ay nasa laman pa.
So sana maintindihan at maipaunawa ni Abay Yawa. Maganda nga po, no? Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Ging Macar, Lolita Corsiga, Sister Shirley Reverisa, Brad Carlo Roll, magandang hapon, Brad Sam Rotoni, Edmundo Umali, Brad Jesse Juarez, Brad Noli Tungkua, Melchor Pasis, Fortunato Juarez, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Vivian Bando Mana, Shirley Bando Abrera, Sister Chris de la Cruz Kim, Jing Kindo, Berte Lopez, Lisa Indenible Corsiga, Bradnel Umali, Sister Chris Grisola, magandang hapon, Brad Rodelio Nava, magandang hapon, 4:29 na, alas 4:29 na ang ating oras. Muli sa magandang hapon po sa lahat ng mga adult viewers doon ho sa mga nanonood ngayon. Sana loobin ni Abay Yawa, makita namin yung inyong pangalan dito sa comment section, dito sa ating monitor. Alas 4:30 na. So, tuloy na po tayo. At sisilip-silip nila ako dun sa komento ng ating mga kapatid. No? So, ang pagkakaroon natin ngayon ay Luis Santiago, unang bigyan. Simulan mo natin. Para ho may kahit konti lang. Meron na tayong maunawaan at malaman. Si James o Santiago ay itong kanyang sinulat ay parang ito doon sa mga kapatid na mangudyo na nasa kapulungan. Dito makikita natin sa sulat niya ay umangapila siya mula simula hanggang sa katapusan para sa mga kapatid sa kapulungan na gawin yung kanilang buhay na kaayon ng kanilang profesyon. At makikita natin dito ang mga kamanghamanghang pagkakatulad ang sulat na ito yung sermon doon sa bundok. Kagalakan sa gitna ng pagsubok, yung Santiago 1:2. Isaalang-alang ninyo na buong kagalakan mga kapatid kapag nakatagpo kayo ng iba't ibang pagsubok. Kaalinsabay ho doon yung sinasabi naman ng Kristo doon sa 5:10 hanggang 12 ng Mateo. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag inaalipusta kayo ng mga tao at pinag-uusig kayo at pinagsasabihan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan dahil sa akin. Magala kayo at magalak. Magala kayo at sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din paraan pinag-usig nila ang mga propeta na nauna sa inyo. Yon hong number 2, yung katapangan sa pananalangin. Santiago 1:5, datapat ko ang sino man sa inyo nagkulang ng karunungan, humingi siya na sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng sagana at hindi nanunumbat, na ito ibibigay sa Kanya. Marami pa ho, panganib dun sa mga masasamang ugali, So marami pa pang mga parallel point. Ang practical na karunungan ng aklat na ito ay humahangga sa lahat ng nag-aabala na pag-aralan itong mabuti. Merong ilang mga tao dito sa sinasabi nila bagong tipan na Santiago, pangalan Santiago. Mateo 4:21. Mula rin nakita niya ang dalawa pang magkakapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at kanyang kapatid na si Juan sa daong kasama ang kanilang amang si Zebedeo na inaayos ang kanilang mga lambat at tinawag niya sila. Ito, Santiago rin ito. Yun yung sa Mateo 4:21.
Sa distress, meron nakalagay dyan, sina Felipe at Bartolome, sina Tomas at Mateo, manimingil ng buwis si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Sino ito Santiago na ito? Para makita natin. Meron pa isa, Santiago, dun sa 16 ng Lucas. Si Judas na anak ni Santiago at ni Judas Iscariote na naging taksil. Sa stress ng Marcos, hindi ba ito ang karpentero, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago? Ito yun. Si Jose, ni Judas, at ni Simon. Wala ba rito kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae? At sila ay nagalit sa kanila. Ibig sabihin, ito pong si Santiago ay kapatid ni Yahweh. Itong Santiago na rin na ito ang nagpakita si Yahweh doon sa unang Korinto 15:7. Pagkatapos niyang buhay na mabuli, pagkatapos ay napakita siya kay Santiago, pagkatapos sa lahat ng mga apostol. Gawa 1:14, ang lahat ng ito ay patuloy na iniukol ng kanilang sarili nang may isang pag-iisip sa panalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Yahweh at ang kanyang mga kapatid. Siya ay binanggit ng ilang beses sa aklat ng mga gawa at tinutukoy siya ni Pablo bilang isa sa mga haligi ng kapulungan Jerusalem. Galatia 2:9. At pagkakilala sa biyayang ibinigay sa akin sina Santiago at Cephas at Juan na ipinalalagay ng mga haligi ay nagbigay sa akin at kay Bernabe ng kanang kamay ng pakikisama upang kami ay makapunta sa mga hintil at sila ay sa mga tuli. Sa kanyang liham, doon sa Santiago 1:1, itinuring niya yung kanyang sarili bilang isang lingkod o alipin ni Yahweh. Ano ba yung background nito? Yung sulat niya ito ay para doon sa kapulungang mga Hudyong nasa kapulungan na nakakalat mula doon sa Palestine sa pamagitan ng pag-uusig. Santiago 1:1. Ang pagkalat na ito ay nangyari dahil sa mga pag-atake ng mga hindi naniniwalang Hudyo doon sa mga gawa 8:1. Kung mapapansin niyo dyan, doon sa talumpati ni Esteban hanggang doon sa 8:1 ng gawa, yun ho yung sinasabi ng mga hindi naniniwalang mga Hudyo. At nangyari ito noong AD 33, tapos doon sa gawa 12:1 noong AD 41. Ayan. So, ano yung tema? Dapat, yung sabi nga ay araw-araw na pagsasagawa ng tunay na pananampalataya. At isa sa pinakamahalagang talata ay yung naandun sa Santiago 1:22. Basahin ko ito ng isang diretso, Sabi niya, 1. Mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Yahweh siya. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Tatandaan natin, ito yung unang siglo, Mga kapatid, magala kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap at walang pagkulang. Ito sinabi niya nung panahon na yon dahil yun nung pag-uusig ng mga Hudyo na wala sa kapulungan. Yun o yun. Tuloy ka pa ho. 5. Ngunit kung sino man sa inyo kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alilangan sapagkat ang nag-aalilangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng isang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. 9. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. Gayun din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa sapagkat ang mayaman lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y nalalagpas sa matinding sikat ng araw, nalalagas sa kanyang mga bulaklak
at kumukupas ang kanyang kagandaan. Gayun din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Nakita niyo ba yung sinasabi? Daw mga mayayaman, kagaya ang wika ng may kinumpara siya. Sabi niya, gayun din naman ang mayayamang kapatid kapag siya'y ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang gandaan. Gayun din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ito yung masakit. Meron tayong mga kapatid na mayaman, dahil dun sa kanyang kayamanan, sabi niya, baka dumating yung punto na dahil sa kanyang kaabalahan saan? Kaabalahan ba sa spiritual? At tandaan natin, hindi lang yung mayayaman, kasi may mga kapatid tayong sabihin na natin na mahihirap. Kung paano yung mayaman na mamatay sa kaabalahan, baka yung kapatid din na mahirap ay mamatay din sa kaabalahan. Kasi hindi ibig sabihin na kung mayaman ka or mahirap, exempted ka dahil mayaman ang binabanggit ni Santiago. Hindi kasi marami rin mahihirap na abala rin. So ibig sabihin nga, yung sinasabi natin, yung sinasabi ko kanina, baka mamaya, meron tayong katamanan spiritually at pinababayaan natin yung ating mga tungkulin. Meron tungkulin hindi ibig sabihin na kung tayo ay hinirang na, ibig sabihin tagapakinig lang tayo. Hindi ba? Kasi kung maging tagapakinig tayo gaya ng ating paksa na yan, mabigat po yan. Hindi alam ng marami na kahit pala tayo ay nasa kapulungan at magiging tagapakinig lang tayo, pwede palang dayain natin yung ating sarili. At alam nyo ba, pagka dinadaya mo na yung sarili mo, mabigat yun. Kasi biro mo yung sarili mo, dinaya mo. At ang isang napakabigat po dyan, pagka yung sarili mo na dinadaya, yung palang katotohanan wala sa iyo. Bigat Hindi ko alam kasi ng marami, akala lang, mga nakikita natin, nanonood lang, nakikinig, aktibo rin Aktibo sila sa pamamagitan ng pakikinig, aktibo sila doon sa pamamagitan ng, halimbawa katulad nito live, hindi sitting pretty nga lang sa bahay. Wala sa kapulungan to wala sa kapulungan. Aktibo sila. Aktibo, hindi nagpapakilala, basta ang ginagawa lang niya, nasa bahay lang siya, nakikinig tuwing alas 4, naka-ready na siya. Wala sa kapulungan wala sa kapulungan yung binabanggit ko na to. Marami yung sila So, nanonood, nakikinig. Kaya lamang, hindi nila alam na dinadaya pala nila yung sarili. Sa paanong paraan na dadaya yung sarili? Meron mo, nakikinig ka lang, wala ka namang ginagawa. Hindi ka nakikisa doon sa kapulungan. Dapat ba? Opo naman. Kaya nga meron tinatawag na kapulungan, kaya nga nagtayo siya Diba? Itatayo ko ang aking kapulungan. Diba? So, dinadaya mo yung sarili mo. Yun ang kabigatan doon. Hindi alam ng marami yun. Akala nila, nakakasamba sila. Akala nila, nakasusunod sila. Pero walang ginagawa, basta nakikinig. Maganda yung aming napakinggan. Presyo, abayahawa. Pero walang ginagawa. Yan natin dito kay Santiago. Sabi niya, 12. Pinipapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Sa umiibig sa Kanya. Tatandaan natin na yung pangakong buhay na walang hanggan, yan ay pangako doon sa umiibig sa Kanya. Yung umiibig. Ano ba ang batayan ng isang umiibig kay Abayhawa?
Babasahin ko mamaya lang. Tuloy ko lang muna ako. Mahalaga to, mga kapatid, ha? Marami nagsasabi, mahal niya ang Diyos, mahal niya ang Panginoon. Pero yung pagsasabi niya ng mahal niya, iniibig niya, totoo ba? Hindi ba? Oh. Sabi niya, huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso. At hindi rin naman siya tinutukso. Hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. 14. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang kanino? Sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal ang lahat ng mabuti at ganap na nakaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang ganda nito sinasabi niya, no? 18 ho yun, 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi makatutulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. 21. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ang may kakayahang magligtas sa inyo. Alin? Salitang itinanim sa inyong puso. 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ito yung pinakamahalaga dito sa chapter 1. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Habigat. Limawa, yung salita niya, napakinggan nyo. Nakinig. So, pagkatapos mapakinggan, hindi sinusunod, o ba'y dinadaya ba lang yung sarili? Ang nakalulungkot, doon sa unang 1, sabi niya, 1:8, sabi niya, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Tama ho ba? Sabi niya, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. Paano nadadaya yung sarili? Yung sabi ni Santiago. Ang sabi ni Santiago, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, ngunit, o kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Miyo ba? Napakabigat po kasi na yung sarili mo ay dinaya mo. Ito yung punto. Yung daw hong pagdinig at paggawa. Di ba? Sabi niya, ngunit patunayan ninyo ang inyong sarili na mga tagatapad ng salita at hindi mga tagapakinig lamang na dinadaya ang kanilang sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad siya, ay tulad ng isang tao na tumitingin sa kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minsang tumingin siya sa kanyang sarili at umalis, ay agad niyang nakalimutan kung anong uri siya. Ngunit, ang isa na tumingin ng mabuti sa sakdal na kautusan, ang batas na kalayaan, at nagpatuloy dito, hindi naging isang malilimutin na tagapakinig, kundi isang
aktibong tagatupad, ang taong ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Andun pala yung pagpapala. Ano yun? Siya ay isang aktibong tagatupad. Hindi isang taong malilimutin na tagapakinig, kundi isang aktibong tagatupad. Nasaan yung pagpapala? Doon sa taong ito. Kasi inaangkin ng mga reliyon yung salitang pagpapala. Di umano ay nasa kanila. Pero tanong, sinusunod ba nila yung salita ni Abay Yawa? Hindi. So yung salitang pagpapala, wala. Ang iniisip kasi ng maraming tao, laging material Laging, sabi nga, maganda yung aming kapilya, maganda yung aming simbahan. Andun yung salitang pananampalataya, laging, yung sinasabi niya na pagpapala, laging andun. Doon sila nakabase, hindi doon sa mga pangako. Kasi tingnan niyo, ang pangako niya ay buhay na walang hanggan. Kaligtasan sa kasalanan, buhay na walang hanggan. Hindi mo makukuha yung salitang buhay na walang hanggan kung patuloy ka nagkakasala. Yun lang dayain mo yung sarili mo, di nagkasala ka na. Bakit? Bakit, Brad? Dinayain mo yung sarili mo, nagkasala ka. Anong kasalanan? Yung katotohanan, wala sa iyo. Dapat kasi yung katotohanan nasa atin. Kung yung katotohanan wala sa atin, o dinadaya natin yung sarili natin. Nagpipretend lang. Lahat ng reliyon, pretending, nagpipretend sila na sila ay maka-Diyos, sila ay umiibig sa Diyos. Lahat nagpipretend. Nagkukunwari. Di ba? Pati na ninyo. Sabi doon sa Santiago, sa pagkaalam nga ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pero mo yun, alam mo, pero hindi mo ginagawa, o hindi nagkakasala ka. Di ba? Kailangan natin maging banal. Paano ka maging banal kung nagkakasala ka? Kasi alam mo na mabuti, pero hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Di ba? Maliwanag naman yung sinasabi ng kasulatan yan. 7:21-25 ng Mateo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsipanghula kami? Niisip kasi nila ito, darating yung isang araw, haharap doon sa Kristo, and then ito'y magiging senaryo. Hindi ho. Ito'y sinasabi niya na bago ka pa abutin ng kamatayan. Hindi pa. Di ba? O ang audience niya rito, yung mga Hudyo, pakatandaan nyo, binabasa lang natin para mas maintindihan natin, mas malalim. 22. Marami mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y na nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagay ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nang nakikilala, magsilayo kayo sa akin kayong mga manggagawa ng katampalasanan. 24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha, humihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na yun, hindi na bagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang tawag sa kanya, taong matalino. Yung ginagawa, yung napakinggan, ginagawa, itinutulad niya sa isang taong matalino. Paano, Brad, pagka yung isang tao naman na nakikinig at hindi sinasagot? Mangmang. Yung kabaligtaran noon. Mangmang. Di ba? Hindi sa taong matalino. Si Abay Yawa ay nagbibigay ng karunungan. Di ba? Sa Santiago, sabi niya.
Kulang ba ang wika kayo ng karunungan? Tinan ninyo mga kapatid. Sabi niya, ngunit ko ang sino man sa inyo'y kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kasi kailangan natin yung karunungan eh. Kung yung karunungan ng sanlibutan ito ay hindi aari kay Abay Yahweh yan. Kasi yung karunungan sa sanlibutan ito, panlaman ho yan. Laging ano yan, laging makasarili yan. Hindi katulad ng karunungan ibinibigay ni Abay Yahweh. Daig mo pa yung mga abogado, yung mga nagsipag-aral sa mundong ito. Pagka yung karunungan na ibinigay ni Abay Yahweh sa iyo, daig mo. Di ba? Sila, nagtapos ng pinag-aralan, may kursong ganito, nakapagtapos. Tinan niyo yung ending. Mabigat, wala silang Diyos. Tapos yung buhay na wala hanggan, na pangako, wala. Patuloy lang yung pagkakasala nito. Hindi yung katulad dito sa atin na wala ka mang pinag-aralan o kapos ka man o hindi ka man nakatapos. Pero, pinagkalooban ka ni Abay Yahweh na maligtas sa kasalanan and then yung buhay na walang hanggan, yung pangako, ibinigay pa sa atin. Daig natin sila. Yun ang kalamangan ng ikaw ay nasa kapulungan na tinutupad mo yung kanyang sinasabi. Tatandaan natin Tatandaan natin na kapag tayo ay tagapakinig lamang, dinadaya natin yung ating sarili. So nagkakasala ko tayo na. Yung dayain mo yung sarili mo, nagkakasala ka. Sabi ng iba, Brad, wala naman akong ginagawang masama. Ang hindi alam, okay, sige, wala kang ginagawang masama para sa iyo. Pero meron kang hindi ginagawa. Na ang akala mo kasi, wala kang ginagawang masama. Yun ang akala mo. Kasi biro mo sa loob ng isang araw, ano ba ang iyong ginawa spiritually, sa pang-spiritual na pamumuhay? Di ba? Ano ang ginawa mo? Brad, hindi ako nakipag-away, hindi ako ganito, hindi ako ganito. Di ba? Pero pagka tinignan natin yung sukatan ng kasulatan, pero ka pala hindi ginagawa. Ayan, malalaman ho natin yan. Ayan. Teka, may mga komento rito sige. Sino pa ba ang hindi ko nababanggit? Yung huli. Sister Grisola, Brother Rodelio Nava. Teka, dumudulas ka na naman. Sister Maria Victoria Morales, Joel Suela, Rosana Rose, Brad Ezekiel Umali, Cristina Juarez, Sister Lori Calderon, Jen L. Juarez, Leonardo Corsiga, Janmer Corsiga, Noli Tungkua, Sister Vivian Mana. Pwede naman daw pong magalit, huwag lang magkasala. O murahin mo ang kinainisan mo. Tapos, pag nagkasala ka, di marunong humingi ng pasensya or sorry. Buti pa si King David, nagkasala, humingi ng humility sa Diyos. Pagka ikaw ay talagang merong espiritu, yung salitang galit, siguro, na ho yan hindi na, tingnan ninyo, kung mapapansin nyo, yung bunga ng espiritu. Kung mapapansin lang, basahin ko lang sandali. Yung bunga ng espiritu at saka yung definition ng salitang pag-ibig, tingnan ninyo. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin,
o mapagtanim ng sama ng loob ng kapwa. Dapat wala to eh. Wala itong mga bagay. Itong binasa ko, ito yung dapat. Wala dapat yung naging tanong ng ating, sabi dito, Bibian Bandahumana, pwede naman daw pong magalit. Kasi sabi nga dito, hindi magagalitin. Bakit pa nagagalit ito? Bakit? Anong dahilan bakit ka pa nagagalit? Kasi ang sabi dito, pagka meron ka daw pag-ibig, hindi ka magagalitin. Di ba? Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kasi yung magagalitin ka at mapagtanim ka ng sama ng loob sa iyong kapwa, wala kang kapayapaan. Ibig sabihin, yung bunga ng Espiritu na nakalagay doon sa Galatia 5, wala sa iyo yun. Yung kapayapaan, wala. Babasahin ko. Hindi na, dapat ito yung salitang magagalitin, dapat wala na ito sa may mga espiritu eh. Sa panlaman lang yan eh. Yung mga dati nating ugali, dapat wala na yan eh. Di ba? Ano sabi ko dito? Subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Bakit ka pa nagagalit? Anong dahilan bakit ka nagagalit? Dapat may kahinahunan ka na. Kung meron kang banal na espiritu, dapat may kahinahunan ka na. Ibig sabihin, wala ka pa talagang espiritu. Wala yung banal na espiritu sa'yo. Pagka halimbawa, meron tayong mga kapatid na ganyan pa rin, ibig sabihin, saan ibig sabihin yan? Wala yung banal na espiritu. Ang nangyayari, nagpipretend ka lang. Dinatayan mo lang yung sarili mo. Normal ba sa isang tao magalit? Hindi na eh. Sa panahon natin kapag meron ka ng banal na espiritu, hindi na normal yun. Magiging abnormal na yung pagkagalit. Kasi kahit na anong galit at naandyan yung banal na espiritu, ano say ng banal na espiritu? Nakita niyo bang nagalit ang Kristo? Nakita niyo ba? Ano sabi diyan? Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kasi wala kang pagpipigil sa sarili, biro mo. Di ba? Iiwas ka Iiwas ka sa lahat ng anyo ng kasamaan eh. Wala pa. Sa madaling sabi, pagka ganyan ang isang tao na sinasabi ni Sister Bibian Mana, wala pang espiritu yan. Leonardo Corsiga, yan po talaga ang mahirap, ang dayain mismo ang sarili. Pinakamahirap po sa lahat yan. Bakit? Ibig sabihin, bukas ka na dayain si Abay Hawa, bukas ka na dayain yung kapwa mo, kasi dinaya mo yung sarili mo, ibig sabihin, open. Nadaya mo nga yung sarili mo, hindi lalo na si Abay Hawa. Wala pa rin si Abay Hawa. Pagka dinadaya mo na yung sarili mo, wala yung katotohanan sa iyo. Di ba sinasabi nga niya, ako ay yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Ibig sabihin, wala yung katotohanan, wala si Abay Hawa sa iyo. Di ba? Pagka dinadaya mo yung sarili mo, wala si Abay Hawa. Maria Victoria, makamundong kaisipan ang iniisip ng mga nasa laman. Basta nasa laman ka, talagang lahat talagang makamundo. Meron binabanggit dito sa 1429 ng Kawikaan. Siyang makupat sa pagagalit, may dakilang pag-uunawa, ngunit siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan. Di ba? Aliwanag ko niyan.
So, hindi na dapat na yung salitang galit, dapat wala na yan. Kasi, sabi ni Sister Maria Victoria, natural lang ang pagkagalit. Alam niyo, pagka talagang meron na tayong banal na espiritu, makukontrol na may kukontrol doon sa ating sarili. Ngayon, kung yung nananatili pa rin yung salitang galit, ay ibig sabihin nasa laman pa rin. Bibigyan bando man, pagkakampi-kampi po yan. Maria Victoria, bro, paano yung mahirap pag isang katulong ka, pag sabihan ka ng kahit anong mga salita ng amo? Pwede din po bang sagutin sila? Salamat po. Yan o ang dito, lalo na sana, kasi pagka meron tayo talagang espiritu, alam nyo, pagka ikaw ay namasukan, iba na yung kalagayan mo kaysa doon sa hindi ka namasukan Pwede kang mga tuwiran kasi sa kanila kasi once na sinagot mo sila, iba. Iba yung kung ang pagsagot mo halimbawa ay alam nyo, laging tama ang akala nila sa sarili nila Pagka lalo ang pagsagot mo sa kanila ay kontra dun sa iniisip, kalaban ka niyan. Laging kalaban ka niyan. So, halimbawa, nasa ibang bansa ka, lahat ng uri o klase ng pagpapasensya, gawin mo na. Kasi nasa ibang bansa ka, wala ka sa sarili. Saka pinabanggit din naman ng kasulatan na bilang tayo ay merong espiritu. Sa kanila wala naman silang espiritu Kaya makakarinig ka dyan ng mga maanghang na salita, mga ultimong sa pagkain, tataguan ka, lahat ng mga sabi nga ho yung makikita mo lang sa hayop. Diba? Sa hayop, pagka yung pagkain kakainin mo, away kayo niyan. Diba? Parang inaagawan mo ng pagkain. Yung ugali ng hayop, nakikita natin sa tao yan. So, ang pinakamaganda yan, tapusin yung kontrata. Kasi mahirap. Kaya marami sa ibang bansa, yung iba napapahamak, yung iba pinapatay, yung iba kung ano-anong ginagawa. Dahil sa ganon. Kasi makahari yung mga yan yung mga napuntahan, marami yan. Dinanas ko na yan, mga kapatid. Dadanas ko na yan. Ang dinanas ko, pabibili ako ng balloon bomb. And then yung balloon bomb na binili ko, palalagay niya sa akin ng tubig. And then yung tubig na yun, ibabato sa iyo. Kung maikli yung pasensya mo, paano? Bawal na bawal mong saktan. Lalo din sa bandang Europa o Greece, bawal na bawal ka manakit ng local nila. Naku po. So, iwasan na lang natin. Iwasan na natin na sumagot. At kung magagawa natin, tapusin yung kontrata, tapusin. Tayo ay magbaon ng katakot-takot na pasensya. Hindi na natin magagawa yung ginagawa natin dito sa ating sariling bayan. Hindi natin. Maria Victoria, paano yung magmumura ka lang sa sarili mo na lang or else yung sarili mo na lang kausap? Huwag nyo na umurahin yung sarili nyo. Kaaba-aba naman kayo doon. Huwag na. Ang gawin na lang muna natin, pairali na lang natin talaga yung kalooban ni Abaya. Kasi, pero mo, mumurahin mo yung sarili mo, anong dahilan?
Dapat nga yung sarili natin, inibigin natin, hindi ba? Paano yung mga anak na pasaway? Ibigay ho natin kay Bayaba, wala ho tayong kapangyarihan sa kanila eh. Wala ho eh. Kahit na yan, ibugbugin mo, kung ano man ang gawin mo dyan, meron nga ho dyan eh, yung kanyang anak eh, ano, binabae. Siyempre, pagka ikaw ay nasa laman, ang iniisip mo, bira, lalaki ka pagkatapos ganyan yung ginagawa mo. Siyempre, pagka ikaw ay nasa laman, bubugbugin mo yan. Di ba? Wala ko tayong magagawa. Wala tayong kapangyarihan para baguhin yung ating mga anak. Di ba? Wala tayong kapangyarihan na baguhin yung ating mga anak. Kaya, ibigay na lang natin kay Bayaba. Ang gawin lang natin mga kapatid, ay sundin natin yung kalooban ni Bayaba. Kaya nga sinasabi nga ho dyan ni Santiago, tama-tama naman sa ating mga ano, sabi niya, pinagpapala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Yan o kasi pagsubok yan eh. Di ba? Yung nangyayari sa atin, lalo na sa ibang bansa, pagsubok yan. Sa atin din. Ang tatandaan natin na sinusubok lamang, di yung mga tinawag, yung mga anak lang. Walang pagsubok na ibinigay siya doon sa mga wala sa kapulungan. Parusa yun. Magkaiba ho yun. Ano pa ho? Meron pa ba? Ayan. Sister Vivian Mana, huwag na pong mag-work sa mga Arab countries. Yun na lang siguro. Minsan nga dahil sa hirap dito sa atin sa Pilipinas, talagang gusto lang magkaroon ng hanap buhay. Kasi nga, wala talagang magandang hanap buhay dito eh. Sa atin, wala. Nga ka rito pagka... kaya nga napipilitan yung mga kababayan natin, mga ibang bansa, dahil wala talagang hanap buhay na maganda rito. Kasi ang korupsyon talagang ang ilan lang yung nagbubulsa ng napakaraming pera, ilan. Ano? So, yan, tama yan sinasabi ni Sister Vivian, tama ho yan. Leonardo Corsiga, totoo po yan. So, yun lamang po mga kapatid, gawin po na Bayaba, ituloy po natin yung ating paksa na yan ni Santiago. Sa iisang Diyos ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Bayaba, sumakan niya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kaunarang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi sa mundo ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers, sa lahat ng ating mga listener. Muli, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Maraming pong salamat sa ating lahat.